Dokdok. Renovation has, you should know. Number 4. So let's talk about payments sa mga makakontract nyo na work. So just like us, kaming mga contractors, kinakategorize din kami kung ano yung capacity namin. Financial capacities, even yung number of employees, yung workload. So for kagaya sa amin, we are just a small contractor. Hindi kami pwede kumuha ng mga AAA na mga projects or mga government projects kasi In the meantime, kasi nga may ano yun, may capacity na kailangan na requirements. So the same with payments, depende rin yun sa projects kung gaano kalaki. For bigger projects, I think it's okay na mag-umpisa lang kayo sa 30% na down payment upon signing or awarding the contract to a specific contractor. So, pwede yun. Tapos, magpo-progress na lang kayo after nung first 30% progress din. That's the only time na magbabayad kayo ng another, kung ano yung nakastipulate sa contract. Pero usually, yung progress, nagre-range yan sa 20% progress. So, kung 30% yung down payment, yung next payment nyo would be kapag natapos niya lang ma-deliver yung at least 30% doon sa kabuuan ng project. So, hihingi kayo ng progress report and then kung kayo din, mag-gauge nyo naman yun kung mga ilang percentage na yung nagawa nila. And for smaller projects din naman, I think it's okay din yung smaller. Like, kunyari, magpapa-repaint ka lang or magpapa-retiles ka lang. 50% yung ideal. Kasi para at least medyo mas malaki na yung magagawa nung contractor. Kasi kami mga contractor, lahat kami, halos meron din kaming kanya-kanyang challenges with cash flow. So, hindi ibig sabihin ang hingi ng mas malaking cash, down payment, lolokohin na kayo kaagad. Pero ako, my take would be always to, depende sa gaano kalaki. And, wag kayong magpo-full payment kasi marami akong nakikita na naloloko sila kasi hindi pa tapos pero naka 100% payment na sila. Lalo na dun sa maliliit na kasi dumedirector kayo sa mga handyman. Tendencies kasi nitong mga handymans kapag nabigyan, sila yung mas hindi may kayang mag-handle ng cash flow. So tendency nila kapag nabigyan mo sila ng 50%, ito observation lang naman, nagagastos talaga nila agad or napang-iinom. Kaya pag binigyan mo sila ng binigyan sa mga times na mag-aas sila, tapos yung progress hindi nagbabangga, talo kayo doon. Hanggang sa hindi na siya makakabalik, puro pangako na lang. Kasi technically, mawawala na siya ng ganang mag-work kasi iniisip niya wala na siyang mapapala. Dahil nabigay mo na yung lahat. So yung retention, usually, nasa 10 to 20%. Yung retention is at least i-make sure mo ayun yung nasa iyo pa na balance prior to turnover. Wag kayong magpo-progress ng walang katumbas na progress dun sa gawa. And then kailangan may naiiwan pa rin bago sa turnover. Para yun yung safety net. Safety net nyo yun para hindi may papalikan pa kayo. Kasi lalo na kapag dumirekta kayo sa mga handyman, medyo mas challenging for them mag-handle. Kaya kami, ini-encourage namin whether maliit na trabaho o malaking trabaho, mas better sa company or may mga persons na nagmamanage sa mga handymans. Kasi the handymans men ay hindi talaga kayang mag-manage. So, mas madalas, marami akong nababasa online ng regre-reklamo mga clients, hindi na sila binalikan, pangit yung work, tapos kahit magmakaawa sila, kahit magbaranggayan sila, mahabang process. Ang pinaka-better pa rin is yung to prevent such situations. So, para ma-prevent yon, magkaroon kayo na sariling discipline din na humingi kayo ng progress, i-check nyo muna bago kayo magbigay na payment. In short, progress billing equals progress sa work. Progress result. Okay? That's it for today. Medyo mahaba. Pero wala we want to educate our Filipino people, especially yung mga OFWs na nagpapagawa at nagsisend out lang ng mga representative
sa site. So, yun lang. Thank you guys!